Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, October 30 na po, 2025, meron po tayong apat na weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Aalamin din po natin ang weather system or banta po ng malakas na bagyo na inaasahan na papasok sa first week po ng November. So ito nga ba may category bilang isang super typhoon. So aalamin natin po lahat ng mga detalye at i-explain ko po sa inyong mabuti. So kinakailangan po makinig tayong mabuti, sit back and relax. Pero bago ho yan, ako hihingi lamang ng pabor na i-like niyo po yung ating video bilang pagsuporta para lumakas ang engagement natin at makaabot sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, updated po ito, ay meron tayong week 1 at week 2. Ito po sa week 1 natin, nagsimula noong October 29 hanggang sa November 4, ay meron tayong tatlong sama ng panahon na nakikita dito or namomonitor. Diyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, ito po yung sinasabi ko, yung binabalita ko nung mga nakaraan na low pressure area na nasa low chance na maging isang ganap na bagyo, pero yung direksyon naman niya ay pakanluran at papalayo ng ating Philippine area. So kung sakasakaling maging bagyo yan dyan sa West Philippine Sea, ay hindi po yan papangalan ng bagyong Tino, bagos nasa labas ng ating area. Diyan naman po sa may bandang silangan, kung makikita ho ninyo, meron po tayong dalawang sama ng panahon dyan na namomonitor at etong nauuna ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan po ng petsang October 29 hanggang November 4. At ito yung nakikita natin na category bilang isang magiging malakas na bagyo. Pag sinabi kasi nating malakas na bagyo, ayan ay pasok sa category po bilang tropical storm, severe tropical storm, typhoon, at yung pinakamalakas naman nasa super typhoon category. Sa ngayon hindi pa natin itong maiko-consider bilang isang super typhoon category na bagyo o tatawagin bagyong Tino na super typhoon dahil hindi pa naman ho lumalabas yung kanyang tinatawag natin na area of probability. At nagbabago ang forecast araw-araw, every 6 hours, nagbabago ho yung galaw niyan. So may mga chances pa sa pagbabago sa kilos po at galaw ng sama ng panahon na yan. Sa likuran naman niya, merong low chance yan na sama ng panahon na magiging isang tropical depression. Pero ang tendency at pwedeng mangyari sa senaryo na ganito ay yung maghatakan sila at mag-combine bilang isang bagyo. So sa week 2 naman natin ay magsisimula sa November 5 hanggang November 11, dalawang sama ng panahon po ang ating namomonitor. Kung sa week 1 ho ay hindi magbabago ang track intensity forecast at yung kilos at galaw ng sama ng panahon na sinasabi natin o banta ng bagyong Tino, ay mataas ang tsansa na ito dumaan o pumasok sa ating kalupaan at dadaanan ho niya ang lugar ho ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, may Maropa kasama ang Metro Manila, Central Luzon at maaapektuhan din ang North Luzon. Pero sa pagiging kategorya, kung ito yung magiging malakas, yes, sa advanced weather forecast, makikita nyo, naka-red yan. Ibig sabihin po nito, malakas ito na kategory ng bagyo. Pero sa pagiging super typhoon, sa ngayon, hindi pa natin yan masasabi. Hanggat hindi pa lumalabas, yung tinatawag po natin na kanyang area of probability. So ngayon po ay babalikan natin yan dahil nga siyempre ito dapat mapaghandaan natin yan. Dahil ngayon alam naman natin medyo ang panahon natin mabilis na nagbabago, halos araw-araw may mga forecast tayo sa nagiging direksyon ng sama ng panahon. Meron po tayo ngayon na apat na weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So tara silipin po natin yung tinatawag po natin na ating live weather forecast. Kung makikita ho ninyo sa kasalukuyang update po natin, wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Very cleared po ang ating mapa, pero kung titignan nyo, meron tayong sirkulasyon ng hangin dito. At inanunsyo na yan ng Pag-asa ng mga nakarang mga araw and it's official na amihan season na tayo. Northeast monsoon yan or yung tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po sa may Siberia at tumatama naman dito po sa north area po ng ating bansa. So ngayon po ang weather system o apat na weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Sa ating forecast weather condition, dyan po sa area po mga kaibigan ko, mga kababayan ng Metro Manila. Ito, makinig ho kayo, sit back and relax at i-explain ko mabuti. Sa area ho ng Metro Manila,
Visayas, sa may Mindanao, sa Calabarzon at Mimaropa, kasama na rin po ang Bicol Region, ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw po ng Huwebes at meron pong mga tinatawag natin na scattered rains and thunderstorms. Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Ang ibig sabihin nito yung salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere. Ang posibleng impact naman nito kapag lumakas sa mga pag-ulan, moderate to heavy rains, ay may mga tsansa po ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman tayo sa may bandang extreme northern Luzon, yung dinadaanan po ng amihan, sa area ho ng Batanes, kasama ho ang Babuyan Islands, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with rains, no? Yung rains niya o yung ulan niya medyo malamig dahil po sa amihan, no? Apektado yan ang tinatawag natin na northeast monsoon. In case po magkaroon ng moderate to heavy rains, may posibleng impact ito o possible na mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Nakikita nyo mabuti mga kababayan, ito pong sirkulasyon po ng northeast monsoon. Lumalakas yung kanyang impact. Kaya naman madalas ho tuwing madaling araw, sa hapon at sa paggabi, no, ay medyo malamig na yung simoy ng hangin, no? Nararamdaman na talaga natin yung Pasko. Yung iba nahihirapan ng maligo, hindi na naliligo kasi nga malamig ang panahon. Well, nabanggit ko lamang, tuloy-tuloy ho tayo. Sa mainland po ng Cagayan ay meron po tayong weather condition dyan na cloudy skies din with scattered rains and thunderstorms dahil naman po sa shearline. So ang shearline, ito po yung salubungan ng hangin na malamig na hangin at mainit na hangin na siyang nagre-resulta at nagkakaroon ng tinatawag natin na linya at yun po yung shearline. Ang shearline naman ay may mga tsansa po ng mga moderate rains, no? Possible impact pa rin ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Nandito banda yung shearline. So medyo mahina lang naman yung epekto ng shearline kaya hindi masyadong lumalabas yung kanyang pinakalinya. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon, kasama na rin ng Visayas at dito po sa may Mindanao ay patuloy pong maapektuhan ng tinatawag natin na easterlies. So ang easterlies ay yung mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Umiikot yan. Pero maganda ngayon, no? Kung mapapansin ho ninyo, etong easterlies medyo mahina na yung nagiging impact niya. Sinabi ko na noong nakaraan na kapag naubos na yung pinakabugso ng easterlies, yung malinsangang hangin, nararamdaman natin niya sa umaga, sa tanghali, tapos sa hapon umuulan dahil sa easterlies yun. Humihina na siya ngayon at inaasahan sa mga susunod na mga oras or araw ay mawawala na yung epekto niyan dahil pinapalitan na siya ngayon ng malamig at tuyot na hangin dyan po sa may north, no, sa taas ng ating bansa na galing sa Siberia, which is ang amihan or northeast monsoon. Ang mga localized thunderstorms naman ay may mga posibilidad pa rin o may mga tsansa pa rin dito po sa area ng Mindanao at madalas kapag ang mga localized thunderstorm natin bandang hapon ho at sa paggabihan talaga nagpapaulan. So maging alerto, ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. So ngayon, tignan natin dito sa may bandang silangan dahil meron na tayong namomonitor na kumpol ng kaulapan or cloud cluster, no? Kung makikita nyo, itong isang kumpol ng kaulapan, ito yung pinapangambahan natin na possible na maging bagyong Tino. So dahil nga po nasa week 2 natin yan, napapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, sa ngayon ay kung makikita nyo, mahina lang siya, no? Nasa 30 kilometers per hour at hindi pa ito nakakadirektang epekto, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Usually, ganito naman talaga minsan ng mga sama ng panahon, nagsisimula yan sa isang kumpol ng kaulapan hanggang sa nagiging low pressure area. At eto, no, i-explain ko sa inyo mabuti. Sa lumalabas na update na mayroong mga super typhoon, actually dalawa yung nakita natin nagsabi na may super typhoon daw po na tatama o papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa first week hanggang sa second week ng November. So ngayon, sa advanced weather forecast natin, tinignan ho natin yan, meron naman tayo nakita na sama ng panahon. Pero hindi pa natin yun pwedeng sabihin or i-consider agad-agad na isa na agad na ganap na super typhoon. Alam niyo ho ba na ang super typhoon, marami ang dinadaanan na kategorya. Ang bagyo nagsisimula sa cloud cluster,
sa low pressure area, nagiging tropical depression, nagiging tropical storm, nagiging severe tropical storm, nagiging typhoon, at yung pinakamalakas niya, pinaka-peak niya ay yung super typhoon category. Kung sakali po itong sama ng panahon na ito ay ma-develop bilang isang mahinang bagyo o tropical depression, possible na ito'y bumaybay papasok sa ating par dito po sa may bandang Eastern Visayas at maapektuhan yan ang Central at North Luzon. So may mga chance pang mangyari sa pagbabago. At kung titignan naman natin kung ito yung magiging malakas, sa advanced forecast, yes, magiging malakas yan. Pero hanggat hindi pa yan totally nabubuo or nagiging isang bagyo, may mga chance pa yan na mangyari or magbago. At kaya lagi kong pinapaalala at sinasabi sa inyo na huwag kayo basta-basta naniniwala na may nakikita kayong mga super typhoon kasi minsan hype lamang yon at pinapakita lamang yung mga ganong indikasyon kapag kaganap na talaga yung isang bagyo. So sinasabi ko, wala man tayong bagyo na minomonitor ngayon pero meron tayong 4 na weather system. Yung 4 na weather system na yan, kapag yan ho ay nagsama-sama ang epekto, parang malabagyo din ang ating nararanasan. Yung unang-una, meron tayong northeast monsoon. Diyan po sa may bandang taas ng ating basa at nakikita nyo naman sa ating mapa, siya yung pinaka-main po na weather system na nakaka-apekto sa malaking bahagi ho ng dyan po sa may extreme northern Luzon, sa may taas ng ating basa at possible sa mga susunod po na mga araw ay bababa pa ang epekto po ng amihan dyan po sa may Central Luzon, pa Metro Manila. Maaapektuhan po niyan. Visayas at Mindanao may mga tsansa din na maapektuhan sa mga susunod pa po na mga linggo ng amihan or northeast monsoon. Yung pangalawa natin na weather system na lagi kong sinasabi, yung ITCC, hindi natin yan pwedeng baliwalain. Kahapon sa area po ng Eastern Visayas, ilang bahagi ng Mindanao nakaranas po ng bugso ng mga malalakas po ng mga pag-uulan. Yung sinasabi ng mga kababayan natin doon, eto na nga daw po ba, yun na daw po ba yung malakas na bagyo? Actually, hindi pa po. Kaya nga po napaka-importante na lagi ho kayo nakaantabay sa ating weather update para ho napapakinggan ninyo at nauunawaan din natin yung explanation sa mga sama ng panahon na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So dalawa na, no? At eto pa, yung tinatawag natin na easterlies o yung maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at saka po ang shear line. So 4 na weather system kapag ka nagsama-sama ay malabagyo po ang nagiging epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. At dahil po wala naman tayong minomonitor na bagyo sa ngayon at wala din tayong nakikita mga banta ng low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, importante pa rin i-take note ho ninyo. Kinakailangan pa rin natin mag-antabay at laging updated sa lagay ng ating panahon. Madaling araw po ang schedule natin sa pag-update. So yung mga gumigising ng maaga, lubos ako nagpapasalamat sa inyo. Ugaliin nyo po nga nakaantabay, nakasubscribe kayo sa aking channel para mabilis po ang notify sa inyo pag meron po tayong mga update. Pangalawa, tulad na lamang po dito sa may area po ng North Luzon, dyan sa may extreme Northern Luzon, sa advanced weather forecast, ay dyan yung tsansa ng magiging direksyon ng bagyo. So yung mga light materials mga kabahayan na ginagamit ho dyan, ay i-double check na natin yung mga bubong natin, yung mga structure ng ating bahay, mamaya hindi safe sa malalakas na pag-uulan or hangin. Mas maganda ngayon pa lamang po. Actually, itong paalala ko po, maiintindihan nyo ho ito kapag nararanasan na natin yung malalakas na hangin na napakahalaga pala ng mga paalala ni Kuya sa ating weather update at nakakatulong po talaga. At ito po mga kaibigan ko, kinakailangan din natin na meron tayong mga go bags na ginagamit. Yung go bags na ibinibigay ng LGU natin, yan po hindi lamang para sa Lindol, lalo na dito sa bahagi po ng Eastern Visayas at Mindanao, dahil dyan po yung mga tsansa pa rin na mararanasan natin yung mga pag-uulan dulot po ng 4 na weather system. Sa go bags, kasama ho dyan ang medicine kit, flashlight, no? May mga charger, may mga kahit konting pagkain, kailangan ho natin yan. So eto, idadagdag ko din, kailangan din natin mag-imbak ng sapat na pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. So kailan ba natin yan sisimulan kung may bagyo na? Ngayon po, mas maganda unti-untiin na natin. Dahil kahit yung kaya lang natin, no, hindi yung kung kailan may bagyo, saka ho tayo mag-aasikaso, no? Wag na muna natin hintayin yung ayuda ng gobyerno at kung kaya naman natin kumilos sa sarili natin para sa pamilya natin, mas maganda ho yan.
At eto pa, kinakailangan ho na lumikas immediately yung mga lugar na direktang maaapektuhan po ng sama ng panahon. Sa ngayon, lilinawin ko, wala pa namang direktang epekto. So, hindi naman sinasabing dapat maging kalmado, pero maging handa, no? Ano ba yung mga lugar? So, sa advanced weather forecast natin, yung chance kapag ito'y naging isang bagyo, eto nga sama ng panahon na yan, na pinakita ko, ito po, no? Ay possible, mas mataas ang chance sa Eastern Visayas yan dumaan, papunta ng Bicol Region, Calabarzon, North, Central Luzon, Metro Manila. Yan ho yung mga lugar na posibleng niyang madaanan. Ayon na rin niya sa ating advanced weather forecast. Pero pag nag-recurve yan, posible na pa North Luzon lang ang kanyang maging direksyon. Yun ay kung magre-record po. Pero kasama natin yan, kinukonsider pa rin natin yan sa ating advanced weather forecast. So eto, napaka-importante din na kinakailangan po natin na linisin po ang ating kapaligiran. Alam nyo actually yung mga basura, lalo na dito sa Metro Manila, sobrang dami ho. Kapag mayroong mga mahinang pag-uulan lamang, yung mga occasional rains, lalo na kapag mayroong mga severe thunderstorms na tumama dyan na 30 minutes to 1 hour na lakas ng pag-uulan, ay kayang-kaya pong magpabaha ng matindi o biglaan dahil sa dami ho ng basura. So kinakailangan yung mga plastic, basura, i-segregate po natin sa maaayos po ng mga lugar para din po hindi na bumabara sa mga kanal. So ito, napaka-importante ng panghuli natin. Manalangin ho tayo sa ating Panginoon para ho sa safety ng bawat isa. Alam nyo, yung panalangin ho is pakikipag-usap natin sa ating Panginoon at doon niya po tayo binibigyan ng lakas, no? At lalo na ngayon, sunod-sunod ang mga lindol, may mga bagyo pa. At sa advanced weather forecast, mayroong malakas na bagyo. Alam nyo, kapag pinanalangin po natin sabay-sabay, etong sama ng panahon na yan na ngayon nagsisimula ng mabuo, instantly mawawala yan. Isang snap lang, basta malakas po ang prayer natin at galing sa ating puso, sabay-sabay natin ipanalangin, lusaw ho agad yan. Wala hong imposible. Kaya nga sinasabi ko, ngayon pa lamang hanggat maaga, ay yung mga paalala, hindi yan baliwala lamang, hindi yan walang kwenta. Lahat po yan ay may halaga at yung pagpapaalala po sa ating mga kababayan ay napakahalagang bagay po. Especially yung mga senior po natin na nakikinig. Hello po Naitay, sa inyo po yung may nag-comment sa akin na nasa 72 years old na po siya. Ako po yung sobrang tuwang-tuwa, no? At sa akin ho siya, kayo ho nakikinig, no? At yung mga kababayan natin, ang dami nyo ho. At nagpapasalamat ako dahil yung mga naghahanap po sa akin sa mga update ko pag nakaka-absent ako ng isang araw. Nako, pasensya na ho. Minsan talagang sobrang pagod natin. Hindi na po tayo nakakagawa ng update. Pero hindi ko na po yan palalagpasin. Araw-arawin ko pong update para lagi ko po kayong mabigyan ng tamang impormasyon. So, yung update naman natin, hindi naman ito scripted, no, yung may binabasa. Actually, live ko itong ginagawa. At very natural lamang. Yung gusto ko na i-explain kong mabuti at nasisharean ko din po kayo ng mga paalala para sa paghahanda po sa posibleng malalakas na bagyo o gayon din kapag may mga lindol. So, iti-take ko po ulit ang opportunity sa mga oras na ito at eto, magiging mahalaga lamang yung update ko kapag mayroon pong salita ng ating Panginoon. So kung nakaabot kayo sa pinakadulo, ay pa-comment naman ninyong pangalan at kung taga saan po kayo. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Pagtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So nakita nyo naman na very clear po ang sinasabi sa salita ng ating Diyos na kinakailangan ho natin na magtiwala ng buong puso sa ating Panginoon at hindi natin dapat o hindi dapat tayong manalig sa ating sariling karunungan. So ipinapakita lamang sa mga talatang ito na dapat po sa lahat ng bagay hindi tayo pwedeng magmalaki na kaya po natin lahat. Actually, yung mga tao pong sobrang tiwala sa kanilang sarili, sila pa yung minsan ay nawawala, no? O yung sila pa yung parang tipong na hindi na ipapakita ang kanilang tunay na galing dahil nga yung tinatawag natin na overconfident. Kung i-acknowledge po natin ng Panginoon sa bawat ginagawa natin, sa bawat senaryo ng ating buhay, nananalangin tayo sa Kanya at hindi po tayo nananalig sa ating sariling karunungan, ay pagpapalain niya po tayo ng lubos. Bibigyan ko kayo ng example.
kung meron po tayong mga bagay na ginagawa, example, isa tayong estudyante o yung mga doktor. Yung ibang mga doktor, nakakapagpagaling sila, nakakapag-opera sila, pero alam nyo ba na yung talento o yung binigay sa kanila na kakayanan na manggamot ay hindi mismo nanggaling sa kanila. Yan po ay bigay ng Panginoon sa kanila. So, yung mga doktor po na nakakilala sa ating Panginoon, sila po ay talaga nananalangin na bigyan po ng wisdom and knowledge, guidance kapag mag-o-opera dahil hindi nila kakayanin yung mga bagay na mapagligtas ng buhay kung hindi nila ilalapit sa Panginoon. Sila lamang po ay instrumento. Sa atin naman, ang mga simpleng mamamayan, lahat po ng gagawin natin, lahat po ng pupuntahan natin, mga desisyon po na gagawin natin sa ating buhay, kinakailangan po lagi nating isangguni sa ating Panginoon. So paano pa natin yan isasangguni? Kinakailangan po natin na manalangin po ng taimtim sa ating Panginoon, no? Sa pananalangin natin, o sa pamamagitan po ng prayer, yan po yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. At kapag nagbabasa naman tayo ng Biblia, ng Bible, yan po yung way ng ating Panginoon para naman ho tayo ay kausapin, no? Ito pong short na message ko, o message ng ating Panginoon sa ating lahat, yung talata po na ating binasa, dyan po sa Kawikaan chapter 5 verse to 6, ito po yung pangungusap ng Panginoon sa atin. Sa ating lahat po yan, which is ito po yung pagre-remind na dapat magtiwala ho tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Lalo na ngayon, meron tayong mga nararanasan ng mga lindol, may mga bagyo, may mga gulo sa Pilipinas, alam niyo na marami. Kinakailangan natin number 1 na pagkatiwalaan. Wala na tayong masyadong mapagkakatiwalaan, no? Lalo na po sa politiko. At sa Panginoon, lahat po ng pagtitiwala natin, ibuhos ho natin. Dahil siya lamang ang hindi po talaga magkakamali at hindi mababago ang kanyang mga pangako sa atin. So kaibigan, kabayan, kapatid, yan muna ang pinaka-update natin sa lagay ng panahon na sa bandang unahan at dito naman po sa may bandang dulo ay ang ating Bible verse ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.